Facebook dito, TikTok doon. Sa panahon ngayon, ang mga social media applications na ang nagiging daan upang magkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao. Kung dati-rati sa mga palengke at kalye namumutawi ang mga impormasyon, ngayon kahit nasa bahay ka lamang ay makakarating na ito sa iyo. Ito na ang makabagong pamamaraan ng mga kabataan upang makipag-usap sa kanilang mga friends gamit ang iba't ibang mga salita para hindi mahuli sa uso o di kaya naman ay sa tinatawag nilang trends. Ngunit kung ang mga kabataan ay sanay o gamay na ang paggamit at pag-intindi sa mga salitang namumutawi sa social media, paano kaya ang ating mga minamahal na senior citizens at mga taong may edad kalapit sa kanilang henerasyon? Sa papaanong paraan kaya nila naiintindihan ang iba't ibang mga salita sa internet? At paano nga ba nag-eebolusyon ang lengguwahe mula noong hindi pa nauuso ang internet magpahanggang sa panahon natin ngayon? Ngayong episode sa dokumentaryong Sosyalita, How Valenzuelanos Online Language is Shaping Local History, ating dadayuhin ang mga syudad na kilala sa malakas nitong ekonomiya at bilang Northern Gateway to Metropolitan Manila, ating kukumustahin ang mga residente rito. Language is alive, and in Valenzuela, it's thriving in the digital realm. From school group chats to online tambayans, a new dialect is emerging, one that blends Tagalog, English, emojis, and inside jokes. Mula sa puso ng Valenzuela, aming nilapitan ng iba't ibang henerasyon, iba't ibang tao na nabuhay sa iba't ibang panahon kung saan sila ay may sarili-sariling kwento. Bawat isa may karanasan at bawat isa may ambag sa kasaysayan ng ating wika. Sa bawat pangalan may kasaysayan, sa bawat henerasyon may pananaw, at sa bawat taon ng paninirahan may lalim ng karanasan. So, gandang araw po. Magandang araw po. Ako po si Gail Care from BSED English at Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Magandang araw po. Gusto po ba kayong magpakilala and anong generation kayo and gaano na po kayo katagal naninirahan sa Valenzuela? Manay Molina, baby boomer, generation baby boomer. 32 years? 34? Good morning. I'm Alan Christopher Manalo. I'm 18 years old. Anong generation? I believe Generation Z. Gano'n lang po kayo ang tagalang naninira? Around pa lang po, 3 years. Sa aming paglilibot, kami ay napadpad sa Valenzuela People's Park kung saan nakilala namin ang batang tawagin na lang nating Makoy upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan bilang minor de edad. Minabuti namin itago ang kanyang tunay na pangalan. Siya ay 11 taong gulang, isang Gen Alpha at matagal nang naninirahan sa lungsod ng Valenzuela. Mula sa TikTok hanggang Facebook, ang social media ay naging bahagi na ng araw-araw na buhay. Ngunit pare-pareho nga ba ang gamit nito sa bawat henerasyon? So, madalas na po ba kayo gumamit ng social media and ano po yung application na yung madalas nyong gamit? Or app? Blue app? Facebook? On daily basis po, madalas po eh. Ano pong application ang madalas? Application, it will be Facebook and Instagram. Ano po? TikTok. Ngunit sa dami ng mga salitang bago sa kanilang mata't pandinig, hindi maiiwasang maligaw. May mga pagkakataon nga bang hindi nila ito nauunawaan? Sa paggamit po ba ng social media, may mga pagkakataon po ba na hindi niyo naiintindihan yung mga salitang binabasa niyo po? Yung iba. Yung iba sinasearch sa Google. Yes po, kasi po, may marami pong parang bagong words sa akin na ginagamit ng generations natin. Minsan po. Meron. Kapag hindi naiintindihan, hindi sumusuko ang Valenzuelano sa kanilang sipag, tiyaga at talino, nagagawa nilang umisip ng kanya-kanyang paraan upang maunawaan ang bagong wika ng internet. Nang sa gayon, ang komunikasyon ay hindi mamatay. Paano niyo po ito nagagawang maintindihan? Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Kung hindi ko alam, nag-search ako, doon nalalaman ko kung ano yung mga
Mga bagong mga ano ngayon. Ano po, siguro limbawa po pagkakagawa ng sentence, parang more likely po kasi verb po yung na-encounter ko na parang di ko alam or something na bago sa akin. So parang ina-analyze ko po siya. Then kapag di ko pa rin po siya naintindihan, nagtatanong po ako or I'll have a quick research po or search. Minsan po nagpapatulong po ako sa atin. At kapag paulit-ulit na naririnig ang dating banyaga ay nagiging pamilyar. May mga salita sa internet na naging bahagi na ng kanilang araw-araw. Kung minsan, nagagamit na ito bilang pagkakilanlan at pagpapahayag ng damdamin patungkol sa isang bagay. May mga salita po ba na mula sa internet na nakita nyo na nasanay nyo nang gamitin? Ngayon. OMG! Mga ganon. Yes po, lalo na yung mga yung local words like parang yung super naging super ganyan. And meron pang mga yung gay lingua na kumakalat ngayon. Yes po. Example, yung madalas naming sinasabi sa sa room, which is kumastasa. Which translates to kumusta? Kumusta ka? Gan. 6-7 yan, 6-7. Ano pa yung dito yung mga binabaliktad-baliktad words. Yung ano po, vocal. Vocal. Kalma. Ngunit, gaano nga ba kalawak ang pag-unawa sa mga salitang ito? Subukan nating alamin kung ano ang tingin nila sa mga salitang slay, flex, at iba pa. Meron po kami mga salita sa internet na sasabihin sa inyo. Tapos maaari niyo po bang sabihin sa amin kung anong kahulugan ng mga ito, kung ito po ay inyong alam. Ito po yung unang word, slay, it's giving, canceled, meme, ate, or flex. Parang yun eh. Kahit ano po dun sa mga salita na yun. Bago lang siya sa ano ko eh. Slay, parang ito yung parang may nagawa kang something. It's giving, parang yung, for example, sa outfit. Like, it's giving, alam mo yun, parang similar po siya sa slay. Something po. Cancel. Parang to disagree, something po. Po? Meme, M-E-M-E? Yan po yung madalas naming pinapaano sa room disseminate, yung mga memes. Ito po yung something na, halimbawa, photo na mga nakakatawang photo, ganun po. Po? A-T-E. Okay. Ano po, yung parang same lang din po siya dun sa slay and it's giving, parang yung aura po something, ganun. Flex to show off, ganyan po. Slay. Slay? Ano? Ano ba siya? Like, ganyan. Okay, it's giving. Giving? Ano? Giving. Ano sa tingin mo? It's giving. Na-encounter mo siya? Hindi mo siya? Hindi mo siya. Cancel. Cancel? Sana po, pag nag-order po. Paano pag kunyari sa MS, kina-cancel ka na nila kasi toxic ka. Oo, kaya cancel ka. Encounter mo ba yan? Kunyari, pag naglalaro ka ng video games, gano'n. Pwede po, i-cancel na lang. Sa iba na lang po makikita na. Yung meme, alam mo ba ibig sabihin? Ano ma'am? Yung joke. So, meme. Yung mga, 8 number. Ay, kain po. Kain.
Pero hindi mo siya na-encounter sa kunyari pag nag-TikTok ka, na, kapag may sinabi, pag may mga, Kunwari may ginawa siyang maganda, sabi ng tao, you ate. You ate that. hindi siya na-encounter. Yung flex. Flex, yung parang papakita po ng bagong ka. Mula sa mga pahayag, hindi maalintana ng bawat henerasyon ay may pagkakaiba. Ang lengguwahe ay nagbabago. Gayon din ang perspektibo ng mga mamamayan sa pagbabago. Ngayon, ating ipagpatuloy ang pangangalap ng impormasyon sa kasaysayan ng makabagong lengguwahe. Ang kasaysayan at pinagmulan ng ating lengguwahe ay isang mahalagang bagay. Ngunit, sa patuloy na pag-usad at pag-unlad ng ating lengguwahe, lalo sa loob ng social media, papaano nga ba natin mapapanatili ang pinagmulan at gamit ng ating mga salita sa puso't isipan ng mga kabataan at mag-aaral ng lungsod ng Valenzuela? Isa si Mr. Ahmad at Dr. Odtohan sa mga natatanging guro at propesor sa Malintaan National High School at pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Bilang isa sa mga napakahusay sa larangan ng edukasyon, ating alamin ng kanilang mga ideya at pananaw patungkol sa pagbibigay halaga ng pagkilala, pagpapanatili at paggamit ng ating lengguwahe sa mga kabataang Valenzuelanos. I'm Mark Anthony Ahmad at ako'y 10 years lang nakatira sa Valenzuela. Ano po sa tingin mo ang naging epekto ng social media at teknolohiya sa pagpapalaganap ng lengguwahe na mayroon tayo ngayon? Mas mabilis na yung pagkatuto ng mga tao kasi dahil sa doom scrolling ng mga tao, mas mabilis nilang naiintindihan. Pero actually, nagkakaroon ng maling konteksto yung paraan ng pagkakagamit. Kaya gradually, yung isang kahulugan nababago at nagiging mas magulo dahil bawat isang tao may iba't ibang pakahulugan sa mga bagay-bagay. So, yung communication process nagiging limited dahil kung anong generation ka, meron kang sarili mong dictionary. So, nagkakaroon ng gap between generations. Alright, so I am Dr. Romel Odtohan and I'm one of the lecturers here in Pamantasan, Lungsod ng Valenzuela. First question po. As one of the professor in the PLB, what can you suggest to sustain our language? Okay, that's a very good question. So for us to sustain the use of the language, first of all, we have to use it. No, we have to practice it, no, especially for students like you, no. So the more that you are using it, the more that you'll be able to improve yourself. No? Now there will be some other ways, like you can do reading, no, and watching movies. So all of these things, no, actually these could be hobbies, but they also contribute in our the use of the language and its sustainability. So it's a matter of the frequency of its use and how we actually use it in the practical way, no, in our everyday conversation, no, with the people around us. Thank you, sir. So the next question is, how can we effectively instill in the students of Valenzuela the importance of our language history and its usage, despite the evolution of words, especially on the internet over time? Okay, that's a very tricky question, you know. So I think for us to instill, no, the importance of language, we have to basically be mindful of its use. Now, why are we using language in the first place? So if we know the purpose of why we are using it, then we can definitely sustain of applying it, no, in our university. So. And then, of course, one side of it, of course, is that we have to be responsible in the use of our language. So remember that words are powerful. So if we want to have a positive change, no, and a positive culture of using the language, so we have to be mindful of our words, and we have to basically use our words, no, to help others, to encourage others, and to create a positive culture, no, in our university. So I think in that way, we'll be able to know the importance of language and embrace, no, the essence, no, that it could give us and the benefits that it could give us definitely, no, in our use.
sa slay hanggang jologs, mula sa flex hanggang astig. Ang wika ay hindi lamang koleksyon ng salita, isa itong salamin ng ating panahon, ng ating kultura at ng ating pagkatao. Ang Valenzuela ay patuloy na humuhubog ng kasaysayan, hindi lamang sa mga gusali o kalsada, kundi sa mga salitang ginagamit natin araw-araw. Sa bawat lol, Gika na ba o cancel, may kasaysayang isinusulat. At sa bawat henerasyon, may bagong kabanata, may bagong kwento na ikukwento ng ating mga apo sa kanilang mga apo. At may mga salitang uusbong mula sa mga bibig na pagmumulan ng komunikasyon tungo sa panibagong kwento ng kasaysayan na ating babalikan. Muli, ito ang Sosyalita, how Venezuela's online language is shaping local history.